natin ngayon kung possible bang mag-apply as a domestic helper dito sa Hong Kong nang wala kang babayaran. Let's watch this video. This is Regabayan and the MC. Welcome to my vlog! May nababasa akong mga comments sa mga ibang vlog na napapanood ko. Kasi karamihan ng mga nagbablog dito sa domestic helper, karamihan, poros meron silang bayarang processing fee. So ngayon, may nakita ko, gusto ko lang siyang i-vlog kasi, first time ko itong i-vlog kasi, para ma-share ko naman yung experience ko as applicant, as a domestic helper. As of my experience, ni piso talaga wala akong binayaran. So, kapag ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon na gusto mong apply ng domestic helper sa Hong Kong, na wala kang kapera-pera, ipagpapalain ka ng Panginoon. Katulad ko, sa mga gustong mag-apply, siguro, kung halimbawa may balak kayo or binabalak nyo, pwede kayo mag-direct apply kasi maraming pwedeng applyan, hindi lang sa hindi ka pwedeng, merong mga way kung paano ka mag-apply. Kasi ang karamihan, alam natin is yung karamihan na dediretso ka sa agency. No, meron po tayong pwedeng gagawing way. First, mag-search ka sa Facebook kasi may mga legit naman dyan sa Facebook. Merong page yan dyan. Ilalagay ko dito sa screen, lalagay ko sa screen kung ano yung mga legit na page. First, doon ako nag-apply sa page na yun. Sa page na to, yan, dyan ako nag-apply. Then, sobrang daming naka-apply sa kanila, pero, nag-aaral ako doon sa page na yun. Kasi ako, as a first-timer ako first-timer domestic helper. Pero nag-aaral ako doon sa page na yun, kung paano mag-apply. Kasi wala akong idea kung paano ba mag-apply ng domestic helper, tsaka wala din akong mga pera-pera. Pero first, kumuha muna ako ng passport. Kasi pag may passport ka na, walang posibilidad na makukuha ka at makaka-apply ka kaagad kasi may passport ka. Ngayon, doon ako tumingin sa page na yon. Doon ako nanonood ng mga video, how to introduce yourself, kung anong way, ganun. Then, sobrang dami. Then, meron akong napapanood pa na nababasa sa mga ibang vlog, yung helper library. Yeah. Sa helper library naman, doon ako naggumawa ako ng profile doon. Then, I'm not expected kasi every day, I clicking the heart. Then sometimes, ayokong mag-click kasi nga, paano kung i-hard ako tapos wala akong kapera-pera. Yan ang nasa isip ko. Pero parang sa akin, baliwala lang. Sige, click. Then one time, siguro, may na-click ako, may nabasa ako, I needed Muslim Filipino helper. Then after nun, click ko. Then after 3 days or 1 week, like that, may nag-message sa akin. First of all, meron pa sa akin nag-message na kung tinatanong kung marunong daw ako mag-Cantonese, marunong daw ako magluto ng pagkain nila. Hindi naman din talaga kasi first timer nga ako. Then one time, nang pag-heart ko noon, nag-message sa akin sa WhatsApp, then, how are you? I saw your profile, like that. Tapos, ilalagay ko sa monitor yung conversation namin. Then, after noon, sabi niya, you have time, parang something ganun, you have time, ganyan. Then, parang siyempre ako, yes ma'am, I have time to anytime, I'm ready to undergo interview. Then, nag-interview kami, I'm very practicing sa interview kasi, yun nga yung masyadong tinatanong. So, nag-aral talaga ako kung paano ko sasagutin ng maayos yung interview. Kasi, pwede ka naman mag-apply dito sa Hong Kong na wala kang experience, pero kailangan sabihin mo may experience ka. Kasi lang naman, hanggang kaya mong panindigan, guys. Hanggang kaya mong panindigan yung gawaing bahay, yung pag-aalaga ng bata, yung ganito, ganon. Yan, kung kaya mo, gawin mo. Yun kasi yung advice ng page na follow ko para natuto ako kung paano ko gagawin yun. So, yun na nga, nag-interview na. Then, konti lang sa akin regarding sa bata, kung sa pagluto wala daw problema kasi
Chinese food is easy to learn, sabi ng boss ko. Then, kung paano lang yung pag-alaga sa bata, kung ano mga ginagawa ko, yung sa mga past job ko daw, ganun. Ginawa ko yun. Sinabi ko sa kanila isa-isa na if the baby's sleeping, I'm doing house chores, then I'm preparing food sometimes like that. Then, sabi niya, so anytime, sabi ng boss ko, anytime, if you hired, anytime you willing to process your papers, ko, yes sir, anytime I'm free. But as of now, I tell the truth. I'm not shy to, hindi ako natatakot na sabihin ang totoo. Sabi ko, as of now, wala pa po akong pera. Kasi po, ang pag-a-apply as a domestic helper, meron pong processing fee dito sa Pilipinas. Maybe 27,000. Then, I'm Palawan. Then, I'm going to travel to Manila. Then, you know what my employer said? No problem with that, sabi niya. Walang problema sa processing fee. Kung kailangan nilang bayaran nila. Basta, accept ko daw yung offer nila. O, see, diba? Then, hindi ko pa masyadong naintindihan. Sabi ko na ganun. Kung may ganun ba? Parang possible pa. Parang di ako naniniwala. Then, sabi ng boss ko, kailan mo pwedeng in English yun na, tatagalog ka na lang masyadong mahirap eh. Kung kailan daw yung exactong date ko na pupunta daw ako ng Manila para mag-process. So, sabi ko, because parang, yun eh, May, June, sabi ko, pwede po bang maghingi ng isang palugit na isang buwan? Sabi ko na gano'n. May, na-hire ako ng January, February, March, April. Na-hire ako ng April, third week ata ng April. Then, naghingi ako ng palugit na 1 month para makasama ko yung pamilya ko. Then, sabi nila, sure, no problem, basta huwag kang aatras. Kasi, kung aatras ka, may hirapan naman kami humanap ng katulad mo. O, di ba? Tapos, nung malapit na, sabi ko, humanap daw siya. Then, everyday, humanap daw siya pumunta siya doon sa in-applyan ko, kung saan niya nakita yung profile ko, pumunta daw doon yung madam ko, yung employer ko. Then say, gusto daw akong pabayarin ng agency na ganitong amount. Sabi niya, alam ko na walang pera yung katulong ko. Wala siyang pera para bayaran yan. Then, ginawa niya, humanap siya ng ibang agency. Kasi nga, ayaw niya akong pabayarin. Kung yung employer mo ay may ganong pag-iisip at may ganong kabaitan, pwede kang umapply dito sa Hong Kong nang wala kang babayaran. Kaya yun sasabi ko guys, paswertehan. May possible na mangyayari rin sa'yo kung yung amo mo ganon kabait, diba? Then, humanap siya ng ibang agency sa Hong Kong na wala akong kailangang bayaran, na sila lang ang babayad at wala ng ibang fee. Kasi lahat naman yan nagbabayad ang employer. Pero, ang helper sinisingil pa rin ng agency. Hindi ko lang alam kung ganun talaga yun. Kung parang ganun. Tapos, sabi ni ma'am, binayaran ko na lahat, wala kang fee. Wala sabi niya pa sa akin, maybe you have paid 3,000 pesos, sabi niya. Then sabi niya, tatawag sa'yo yung agency dito sa Hong Kong, i-confirm ka. Then, I asked, tumawag nga sa akin yung agency sa Hong Kong, then tinanong ko kung magkano ba yung babayaran ko. Sabi niya, wala kang babayaran kasi binayaran na ng employer mo lahat. Ay, di syempre ako, kahit piso kasi wala akong pera. Tapos, doon pa na, kaya nga gusto kong mag-apply kasi alam niyo na mga problema, mga bayarin, mga utang na hindi matapos-tapos. Then, ang sabi ni madam, ang sabi ng madam ko, kailan possible pupunta ng Manila. Sabi ko, ma'am, 1 month, or last month, May 31. Then, after nun, gusto ko kasi ayoko na magsagot sana sila. Sinagot nila yung ticket ko, guys. Palawan to Manila. Then, he asked me, you have a plane ticket now? I don't have, ma'am, because I don't have money yet. I want to work here to find the money to buy my ticket. Then, sabi niya, kung magbibili daw ako ng ticket na malapit na yung flight ko, mahal na daw yun. So, pinayaran niya. Binastos niya, binilihan niya ako ng ticket. So, akala ko hindi ako makakatuloy, pero makatuloy ako. Kaya, guys, possible na makaka-apply kayo as a domestic helper dito sa Hong Kong na wala kayong babayaran. Paswertihan. Hanap mo na kayo ng direct hire. Yun ang tinatawag ng direct hire. Legal naman ang direct hire, guys, kasi employer muna
bago agency. Mahirap kasi pag agency muna, bago employer. Next video ko guys, doon ko sasabihin sa inyo kung ilang buwan ba ako bago nakapunta ng Hong Kong. Let's see!